natin. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito naman, pag-usapan natin, ito si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. O, bigyan natin ng komentaryo. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang aligasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag nawag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa investigasyon. Alam nyo, hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Di ba? Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Tito Soto, kaya ikaw, wag ka rin, isa ka pang matatampuhin eh. Lagyan natin kay Tito Soto. Wag ka rin matatampuhin. Sana ka ng teteng. Ginawa mong noon time show, yung Senado ginawa mong itbulaga. Oh, parang ginawa mong sex bomb dancer itong si Pinky Lacson. Yung blue ribbon, ginawa niyong pink ribbon. Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nakastigo nyo ba? Nakastigo nyo si Tambaluslos. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang namang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamahan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Ano kalalabasan mo niyan? Di Tuta. Tuta Soto ni Romualdez. Yun na lang. Kasimple nun eh. Simula nung pumasok kayo na wala na kay Romualdez ang usapin. At hindi lang po si Amy yan. Halos karamihan ng Pilipino ganyan nararamdaman. Sige nga, itaas nyo nga kamay nyo dito. Sabi nyo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Coach Oli. Maganda investigasyon ng Senado. O, lagay nyo rin. Hindi, oo, yan talaga ano. Kasi kung magbabasa ka, makikita mo talaga eh. Yung sinabi ni Amy, puso po. Hinanakit po yan ng mga Pilipino. Kung ayaw nyong napupuna yung mali ninyo, tingnan nyo resulta. Tanong ko sa'yo, Tuta Soto, ni dumikit ba tayo? Kahit dumikit man lang sa investigasyon kay Romualdez. Hindi ko na nga sinasabing pinaimbestigahan mo ba si Romualdez? Hindi na. Dumikit lang ba tayo? Kahit konti. Ang layo na natin kay Romualdez eh. Diba? Tapos, pag nahuhuli kayo, gagalit kayo. Na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa ng Vice Chairperson na nauna nang sinabi, taas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sa may tawag sa bintang, na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair. Unfair daw, yung sinabi ni Senator Marcos, unfair. Paano naging unfair? Nakarating ba kay Romualdez? Hindi. Untruthful. Paano untruthful? Napunta. Ang ebidensya, naghatid na ng pera. Mali-malitang pera sa Malacanang at sa bahay ni Romualdez. Hindi nyo inimbestigahan. Paano untruthful? Paano baseless ang accusations? Kasi, hindi nyo talaga pinarating doon. Ang katotohanan at walang basihan. Nga, palitan mo na yan. Hindi dapat chairman of Blue Ribbon Committee yan. Dapat yan, chairman of Pinky Ribbon Committee. Committee mo na yan eh. Nababoy. Nababoy nyo ang Blue Ribbon. Ang aligasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala akong naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala. Tanga! Tanga rin to. Alam naman pagsabihan kayo, kayo mga senador. Kunwari ako si Romualdez, halika kayo, senador. Halika kayo. Huwag niyong paabutin sa akin. Ha? Ito isang maleta ng pera. O eto, huwag niyong paabutin sa akin. Yung kasi sinasabi nitong mama na to. Wala naman daw siyang naririnig na pinagsasabihan. Ay, tanga. Ganun katanga ito. Of course, wala kang maririnig. Siyempre, ano yan? I-discreet yan. Ganyang kalaki. Hindi po yan, hindi yan nagpapatawag. Ano ka ba, tanga?
Vlogger ka rin dati eh. Alam mo yan. Papatawag yun ng isa-isa. Huli ka rito, Erwin. Kunwari lang to, kunwari. Ano lang, parang reenactment. Okay, hindi ko sinasabing ganyan nangyari. Parang ganito. Ay, yung kapartido mo siya. Nasasangkot. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Ito, pang ano. Ito maleta. Alam mo na, ha? Ganun lang kasimple usapan dyan. Ano sasabihin mo? Yes, master. Yes, boss. Wala nang detalye eh. Hindi ko sinabing ganun nangyari. Pero posibleng ganun, hindi yung magpapatakbo. Ano ka sasabihin niya? Tito Soto, halika rito. Nanalo kang senador, ha? Wala ka sa survey. Pero nanalo ka. Congratulations, Tito Soto. Congratulations. At nanalo kayo ni Ping Lacson kahit ay kayo hindi lumalabas sa survey. Congratulations. Ito na maleta. Kayo nang bahala sa akin. Ha? May kasunod pa yan. Simple! Gets? Get out! Hindi ko sinabing ganun nangyari. Example lang po yun. Kamusta na nga pala yung nasasangkot mong dating ka-party list? Erwin Tulfo. Ha? Nasasangkot sa ha? Hindi. Wala naman siyang kasalanan doon. Nasasangkot dito sa mga ghost projects. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nag-meet eh. Siyempre! Ang mabugmit. Ay, naku! Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha ang impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement, pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin, kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Wala ka naman talagang alam eh. Pag ang pag-uusapan patungkol sa Executive Department at kay Bongbong Marcos, wala kang alam, wala kang masabi. Pero pag Duterte ang sinabi, ang dami mong alam. Di ba? Ito isang vlogger din to, galit na galit to kay Marcos dati. Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin ng Senadora Marcos na ilang dati kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masayang yung effort sa kakamadali. Pero madidismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging Ayaw daw nilang pangunahan dahil trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan. ayaw daw nilang madaliin. Kasi pag minadali mo, lalabas na, ito ipapakita tayong picture. Lalabas, syempre, di ba, dawat yung ano mo dyan. Meron tayong nagkaroon tayo ng problema. Ngayon, meron tayo ipapakita dito. Tingnan nyo po. Ito po si Yusek. Tanong ko sa inyo, ito ba ay Ghost Project Mastermind? Yusek po ito sa DPWH at alam naman natin na siya ang nag-witness patungkol dito sa mga senador. Okay? Ngayon, yung sinasabi ni Amy, may katotohanan. Dahil nakita naman natin, hindi na umabot kay Romualdez. At nakita natin kung sino ang gumagalaw doon. Di umano ay si Boying. Ito ay ang nag-alalay dito dyan. Ang sabi ay si Boying din. Di ba? Saan napunta yung mga pinagsasabi nitong mama na to? Simple lang ang tanong ko dito eh. Napunta ba tayo? Napalapit ba tayo dun sa mastermind? Siguro, hindi kaila sa inyo na hindi kayo mga bobo. Alam nyo kung sino talaga ang may hawak nitong mga pera. Alam niyo kung sino talaga ang mastermind dito sa mga ghost projects. At isa po ito. Yan po ang sabi. Kasama, itong sila Tambaluslos. Yung magpinsan. Napalapit ba tayo doon? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinaglululoko tayo nitong mga taon to. Anong klaseng state witness? Magnanakaw di umano itong mama na ito. Nagpayaman to dyan. Yes po, nagpayaman. Tapos gagawing state witness. Tapos again, bata din ito nila Boying. Di ba sino bang nagbitbit sa kanila dyan? Masisisi mo yung taong bayan?
Sige, masisisi ninyo. Pati si Amy, masisisi ninyo. Yung sinasabi ni Amy Marcos na wala na mangyayari sa investigasyon. Dahil nililigaw nila eh. Yan po ang style. Ililigaw nila, tapos hindi nila titigilan yung investigasyon kuno para hindi mahalata ng taong bayan na walang nangyayari. Itutuloy nila. Pero, ililigaw. Tingnan nyo nangyari sa Kamara, hininto yung di ba, investigasyon. Mahirap kasi kontrolin doon, maraming magsasalta. Sa Senado naman, tinuloy, kunwari, pero dinidelay ng dinidelay. Yan po ang style, di ba? Ang ganda nung investigasyon sa Blue Ribbon biglang na-stop. Diba? Biglang naman. Pumasok na sila Pinky, tas lumabas na itong mga ito. Ang tanong, credible ba? Tanong na lang natin. Hindi ba nagpakasasa sa yaman itong mga to? Hindi ba I-lifestyle check nyo yan. I-lifestyle check nyo ang anak niyan. Ako hindi magugulat kung napakaraming kabit na binabahay ito. Hindi po ako magugulat. Ako isa akin ano lang naman ito? Katotohanan lang. Realidad lang. Bakit nawala na tayo sa mastermind? Masterminds. Pinahihikot yung ulo natin mga ito Tapos magiging state witness, akalain mo. Ikaw na nagpakasasa ng pera ng taong bayan. Hero ka pa. Baka mamaya, gawin ito parang si Risa, patayuan pa to ng rebulto. Di ba? Hindi credible to. Si Kutesa. Ang naging issue lang yung kanyang notaryo. Natakot naman yung abogadong humarap. Pirmado naman talaga. Hindi nila mag-isa dito, bigla nilang pinagbigyan. Si Diskaya ayaw nila dati. Mag-state witness, tapos eto, ganyan. Ulitin ko po. Simple lang ang focus natin. Mastermind. Pagpalayo tayo dun sa mastermind, nagkakaroon ng takipan. Alam naman natin kung sino may control ng ghost projects na yan. Alam naman natin kung saan ang malaking mga proyekto. Sino may hawak ng pera sa Kamara. So pagpalayo tayo doon, lumalayo tayo doon, yan po ang plano nila. Huwag tayong papayag. Lagi tayong balik sa mastermind. Back to basic tayo, mastermind. Ba't palayuin yung issue? Dito tayo sa mastermind ng ghost projects. Okay? Huwag tayong papauto mga animal yung mga yan. Next topic. Puntahan natin itong Davao City. Alam mo, simula nung nakilala na napasok sa national to si PRRD, talagang lagi nang nababalita yung Davao. Pati nga hindi Davao City, pati yung Davao Oriental, parang naibibintang na rin kay PRRD. Pero tingnan natin ito. Balita po ito sa Davao City. Isa-isang inamoy ng K9 Narcotic Detection Dog ng PIDEA ang 11 parcel na nakumpiska mula sa warehouse ng isang courier company sa Bunawan, Davao City. Sa inspeksyon, 6 sa mga parcel ang inupuan ng K9, indikasyong positibo ito sa illegal na droga. At tumambad nga ang kontrabando ng buksan ito ng mga otoridad. Ngayon, so, sa madaling salita, may nahuling parcel na marijuana, ng droga sa Davao City. So, i-connect na naman nila yan. Kasalanan na naman ng Duterte. Kita nyo, may sindikato sa Davao. Sinasabi nilang pinaka-safe ang Davao. Kasi, ang laki po ng naitulong ng Davao City doon sa laki ng tiwala ng buong Pilipinas sa Duterte. Simple lang naman kasi talaga ang politika Pag nakaupo ka doon sa lugar ninyo, pagandahin mo. Ayusin mo. Gawin mong safe. Pag takbo mo sa national, mahal na mahal ka ng taong bayan. Bakit? May showroom ka, yung city mo, inayos mo. Paano ka mamahalin? Katulad nito si Bongbong, paano ka mamahalin? Ano nangyari sa Ilocos Norte? Ito si Romualdez, naayos ba niya yung syudad niya? Yung Davao, ako po ilang beses nang nakapunta dyan. Napakaganda talaga, napakatahimik. So ngayon, pilit nilang sinisira yung Davao kasi nakokonekta sa imahe ng Duterte, maayos. So ngayon naman, parcel ng marijuana. Baka yan sa anak ni Boying. Hindi, baka lang naman baka lang. Kasi di ba yung anak niya nakatanggap ng parcel ng marijuana, high grade. Tapos, ang bilis-bilis, napawalang sala agad-agad. Pero bago napawalang sala, natanggal muna yung PIDEA chief kung saan nahuli yung kanyang anak na nagpadala ng parcel ng marijuana. Di ba? Posibleng walang kasalanan yung anak ni Boying. Di ba? Posible Pero posible rin meron. Di ba? Hindi rin natin alam.
Kaya lang, may pinawalang sala tapos natanggal yung PIDEA chief. Diba? Kung ako yung anak ni Boying, nagpa-drug test ako. Oo, para mawala yung duda ng taong bayan. Tama o tama-tama? Hindi naman nagpa-drug test Basta nawala na lang yung kaso tapos na nahimik. Eto, bakit ko pinasok yung drug test? Bakit ko napasok yung parcel? Kasi same thing. Iuugnay na naman ito namang sindikato ng droga. Nakailang drug test na sila. Nakailang papadrug test na po ang Duterte. Negative ng negative ng negative. Si Bongbong nga takot sa drug test. Simple lang yan Di ba? Oh. Kasalukuyang binubuksan ngayon ng mga tauhan ng PIDEA at NBI at maging Bigyan nyo kay Bongbong. Bigyan nyo kay Bongbong kasi, di ba? Anong sabi? Anong sabi ni Amy Marcos? Almusal daw ni Bongbong. Marijuana. Totoo yun. Ako'y naniniwala doon. Bakit kapatid mismo nagsabi?